Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang alamat ng pinya. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang alamat ng pinya. Ang alamat ay isang uri ng akdang pampanitikan na naglalaman ng mga kwentong tungkol sa pinagmulan ng mga bagay, lugar, tao o kaganapan. Ito ay karaniwang nagpapaliwanag kung paano nabuo ang isang bagay o kung ano ang dahilan ng isang tiyak na pangyayari sa isang makulay na paraan. Muli, ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, may isang mag-ina na nakatira sa isang malayong puok. Ang ina ay si Aling Rosa at ang kanyang anak ay si Pina. Labis na mahal ni Aling Rosa ang kanyang tanging anak. Kaya, lumaki si Pinang na mapalad at walang gaanong gawain. Nais ni Aling Rosa na matuto si Pinang sa mga gawaing bahay. Ngunit, palagi niyang sinasabi na alam na niya ang mga ito. Dahil dito, pinabayaan na ni Aling Rosa ang kanyang anak. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa at hindi na siya nakabangon o nakagawa ng mga gawaing bahay. Natusan niya si Pinang na magluto ng lugaw. Isinalang ni Pinang ang lugaw. Ngunit sa halip na bantayan ito, ay nagpatuloy siya sa paglalaro. Dahil dito, ang lugaw ay dumikit sa palayok at nagpasensya si Aling Rosa dahil kahit papaano ay napagsilbihan siya ng kanyang anak. Habang tumatagal ang sakit ni Aling Rosa, napilitan si Pinang na gawin ang mga gawaing bahay. Isang araw, habang nagluluto, hindi niya mahanap ang posporo at tinanong ang kanyang ina kung nasaan ito. Sa ibang pagkakataon, ang sandok naman ang kanyang hinanap. Sa tuwing may nahanap siya, agad siyang nagtatanong sa kanyang ina. Nainis si Aling Rosa sa patuloy na pagtatanong ni Pinang at sinabi, "Sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat at hindi na kailangang magtanong sa akin." Naramdaman ni Pinang na nagalit ang kanyang ina, kaya't hindi na siya kumibo at umalis upang hanapin ang sandok. Kinagabihan, wala si Pinang sa bahay at nag-aalala si Aling Rosa. Tinawag niya ang kanyang anak, ngunit walang sumagot, kaya napilitan siyang bumangon at maghanda ng pagkain. Pagkatapos ng ilang araw, bumuti na ang kalagayan ni Aling Rosa at hinanap niya si Pinang. Tinanong niya ang mga kapitbahay kung nakita nila ang kanyang anak, ngunit parang naglaho ito. Isang araw, may nakita si Aling Rosa na hindi kilalang halaman sa kanyang bakuran. Alinman sa anong uri ito, inalagaan niya ito hanggang sa magbunga. Gulat niya nang makita ang bunga. Nahugis ulo ng tao at napalilibutan ng mata. Bigla niyang naisip ang sinabi niyang sana'y magkaroon ka ng maraming mata kay Pina. Narito ang ilang mga aral o mensahe na matatagpuan sa alamat ng pinya. Una, dapat mula pagkabata, ituro na sa kanila ang tamang asal at ituwid ang kanilang mga pagkakamali upang hindi nila ito makasanayan at madala sa kanilang pagtanda. Ikalawa naman ay hanapin munang mabuti bago sabihing hindi mo nakita ang hinahanap na bagay. Ikatlo, sundin ang mga nakatatanda, lalo na ang mga magulang dahil ito ang nais ng Diyos.
Naman sa ikaapat na aral o mensahe na matatagpuan sa alamat ng pinya, mas mabuti ang pagiging masunurin kaysa sa pagiging reklamador. Alamat ng pinya, dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.